Ngayong gabi sa Ulat Pinas. Malacanang isinisi sa fake news ang pagsagsag ng satisfaction rate ni Pangulong Marcos Jr. Senador Bongo nanguna sa resulta ng senatorial survey sa SWS. 120 trahedya na itala nitong long weekend. Sa Ulat Probinsya, mahigit 500 pasahero na sakip mula sa sabadsad na barko sa Bohol. Mission and mutual respect, I officially declare exercise Balikatan 40-2025 open effective today. Balikatan Exercises 2025, opisyal lang binuksan ngayong araw. Sa Ulat Consumer, higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo arangkada bukas. Sa Ulat Consumer muli, MSRP sa karneng baboy, hindi sinusunod ng ilang tindero sa pag-inspeksyon ng Agriculture Department. 1 bilyong piso na halaga ng baboy ipapamahagi sa mga Agriculture Department sa mga malalakihang pabuyan sa bansa. Ilang pasaway na kandidato lumabag sa campaign ban nitong long weekend, iimbestigahan ng COMELEC. Sa Ulat Krimen, motorcycle taxi rider sugatan matapos pagsasaksakin ng 10 beses ng sarili niyang pasero sa Quezon City. Malabon University binalabog ng bomb threat. Viral ngayon, buwaya nagtampisaw sa isang gig sa Sarangani. Sa Ulat Abroad, buwaya sa otoridad tinanggang mag-doorbell bago sinubukang pasukin ang isang bahay. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina. At Santo Papang si Pope Francis, umano na sa edad na 88. His most precious one. Por alguna cruz tifón Yolanda. 14 months precisely after the typhoon Yolanda. Cari fratelli e sorelle, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Malungkot na gabi Pilipinas, sa detalye ng mga balita. Nagluluksa ang buong mundo, lalo na ang milyong-milyong Katoliko dahil sa pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Isang araw yan matapos na humarap sa publiko ang Santo Papa para sa paggunita ng linggo ng pagkabuhay. Bakas man na may iniinda, naging magiliw ang Santo Papa sa mga nag-abang para sa kanya at naganda pa na mensahe ng kapayapaan para sa lahat. At nag-uulat si Kimberly Constantino. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.